Nasa linya ngayon si Attorney Michael Powa para po naman sa panig ng defense. Nasa ganun hindi tayo masabihan na one-sided. Okay, girl, go ahead. Magandang umaga po, Attorney Michael. Attorney? Manong Ted at hello, magandang umaga. Good morning. Manong Ted Opo. at Ma'am Sasha. Good morning po. Attorney Michael, nandito na po tayo no next week. Ang discussion po ay tungkol po dito sa confidential funds ni VP Sara Duterte. May haharap po silang witness from Land Bank. Paano po ito pinaghahandaan ng defense team? Well, sa amin naman po, pagdating naman po sa Land Bank, syempre ang assumption natin is it will be authentication of certain documents, katulad ng mga cheque po siguro. So tayo, of course, meron tayong mga ina-anticipate na rason or purpose kung bakit sila i-represent at tayo naman po ay ready mag-cross-examine kung sa tingin namin ay kinakailangan pa. Kung hindi naman po kinakailangan mag-cross-examine, we can also forgo. Depende po yan sa magiging nature ng kanilang testimony. Oo. Pero attorney, tungkol po doon sa iba pang bank records na pag-uusapan dito ni VP Sara, may idea na po ba kayo kung alin-alin doon sa mga bank records nila nung kanya pong asawa na si Attorney Mans Carpio ang posible po maipakita dito? Except po doon sa mga na-deny na ng impeachment court? Opo, pagdating po naman sa confidential funds, it will not concern, no? I'm not sure if I understand the question. But pagdating po sa confidential funds, it will not concern any of the bank accounts of the Vice President, no? It will just be yung sa OVP and perhaps sa DepEd, no, na mga cheque. Pero pagdating naman po dun sa sinupina ng impeachment court, yun pong yung mga bank account numbers, hindi naman po natin alam pa sa ngayon kung yun talaga ay nasa pangalan nila o hindi. It will depend dun sa magiging response ng banks po. And I think the deadline is July 30, if I'm not mistaken, dun sa nabasa ko sa supina na nakita ko kahapon. Oo, attorney, aside po doon sa mangyayaring hearing next week which is scheduled ng July 30, nakita niyo na rin po ba from the defense side? I don't know if okay po na i-share niyo to sa amin kung sino-sino pa yung ibang witness na ihaharap na may kinalaman po dito sa confidential funds. For next week, yung ihaharap po nila ay dalawang bank representatives. Yun po ang lumabas, no? And then initially, merong mga COA representatives pero hindi pa yata sila next week. So hindi ko po alam ano po kasi prerogative ng prosecution kung kailan nila gustong i-schedule yung mga iba pang testigo. But initially, talagang for Wednesday, I believe dalawang bank representatives. Tingnan lang po natin kung matatapos by Wednesday yung dalawang bank representatives or isa lang. At ang inaasahan po na kaugnayan nun ay dun sa confidential funds lamang. Yes, opo, kasi nandito na po tayo sa Article 1, which is yung confidential fund. At yun po yung magiging nature and scope ng kanilang magiging testimonya. Nakapag-usapan na po ba ng defense team kung sino po ang haharap sa inyo po mga abogado dito po sa Article 1? Yes po, meron na po. Although hindi po talaga kami nagdi-disclose kung sino. That has been our policy. Usually kahit po minutes before the trial, pag tinatanong kami ng ating mga kasamahan na media sa Senado, hindi po talaga kami nagdi-disclose. Kumbaga part na rin po ng strategiya natin na hindi natin dinidisclose beforehand kung sino yung mag-cross-examine. So ito isa sa mga aabangan. Tungkol po dun sa naging pahayag naman ni Senator Chisa Escudero, natanong din namin ito kanina, doon kay Attorney Tolosa, magbabago po ba ng spokesperson sa panig po ng defense or kayo pa rin po ang haharap sa mga panayam? Well, sa ngayon po, status quo muna tayo. Ako pa rin po, no? Siyempre po, nabanggit ko rin ng isang araw na this had to be discussed with the Vice President. Ngayon, siguro, I'll be very candid and honest with you. As you know, I've always been very direct. Nakausap ko na rin naman po ang ating Vice President dito. The initial reaction, siyempre, is that she's inclined na I stay on as lawyer more than anything, no? So kung kinakailangan man talaga mag-appoint ng bagong spokesperson, then perhaps that's something we will have to look into in the following days. Pero sa ngayon kasi, wala pa po kaming naiisip, no, na maaring humaligi. So status quo muna tayo until such time na talagang kinakailangan namin or makahanap na kami ng maaring tumayo rin pong spokesperson outside of the legal team. Kasi yun yung naging advice, no, sa atin ng ating butihing presiding officer
At yun naman po, I believe is out of pure concern dahil nga medyo we skirt contempt every time Opo. nagpapa-interview kami. Yes, Although in fairness to Attorney Tolosa, I think both of us nag-usap rin kami. Pareho naman kaming nag-iingat talaga. Yes, sir. Yes, sir. Attorney, I hope you don't mind me asking about expenses, ha? Opo. Kasi alam nyo, Sige po. hindi ho natin may tatanggi, no? Kakibat nito pong prosesong ito ay ang gastos. No? Opo. So unahin ko po itong gastos dito po sa inyong pagkain, snacks and everything and beverages. Yung sulat po ni VP Sara, ano pong sabi ho sa inyo? Meron na ba kayo napag-usapan kasi disapprove ba ho ito ng Senate leadership? Opo, actually kahapon lang po kinausap ko rin yung OVP dahil hindi ako makapagsalita kung ano yung dahil di kami na-involve po diyan sa naging pag-uusap nila. As I understand it, talagang it was a letter from the OVP and I think may discussion na nangyari, meeting na nangyari with Secretary Bantug also regarding that matter on the food. Ngayon, sa tingin ko naman po, and I think I'm just speaking from my own perspective and opinion, it's just out of concern dahil nga yung pagkain naman namin is wala naman pong ibang sumasalo niyan, talagang kanya-kanya, kumbaga. At lately, syempre, kung may personal na gastos, hindi naman po nagiging gastos ng OVP or, any government fund. So I think it was just out of concern na nagtanong kung maaaring ganon. Ngayon, kung hindi mapagbibigyan, sa parte lang po ng defense team, wala naman po kaming problema dyan. Sanay naman po tayo dyan. In fact, yung pagkain naman, kahit ako personally, minsan, lalo na pag ako yung nakasalang, hindi na rin ako nakakakain. Diba? Opo. Dahil may mga last minute pa tayo na preparation. But yun po lang yung alam ko sa ngayon. And that's why I've been directing the media questions to OVP dahil hindi po talaga ako naging involved sa preparation ng letter or sa meeting mismo. Sige po, tatawag ko kami sa OVP para po sa kakulang pong sagot. Ilan ho kayo, ilan po ang kabuuan ng team ninyo? Abogado, assistant, etc. Ilan kayo? Opo. Sa ngayon po, yung sa lawyers, 16 po kami na lawyers. Again, in-explain ko na kasi may law firm kaming ka-engaged. So, siyempre karamihan doon either associates ko or associates nila. And then meron din kaming tatlong staff na tumutulong. Yung isa na diyan po yung media. Dalawa diyan yung media relations ko. So, yun po yung kabuuan ng team. Opo. So, ito hong mga kayo, yung mga private lawyers na tumutulong ngayon kay VP Sara, sino po magbabayad na kanilang professional fee? Opo, well, yung of course we cannot disclose those matters, pero general lang para masagot ko lang kayo, Manong Ted, This is personal on the part of the Vice President, Hindi to nanggagaling sa any funds of the OVP or any public funds kasi ito naman ay personal po sa kanya na hindi po to, kumbaga hindi po to against the OVP. So yung any professional fees kung meron man ay na po to, personal na po to sa Vice President. Hindi na po kasama ang OVP. Doon po sa puntong yun, kayo po sigurado, attorney, na hindi po gagasta dito hindi kukunin po sa budget ng OVP itong kanyang legal expenses. Considering din po naman na ang kanyang akusasyon din sa kanya, bahagi din po yung kanya pong term as VP. Opo, pero sa amin sa pananaw po namin kasi personal po kasi ito sa kanya mismo. Okay. So as much as I'm aware of, hindi po talaga nagagastos ang OVP pagdating sa mga professional fees kung meron man. Kami po, again, humihingi po ng pangunawa sa inyo, dito po sa issue okay po ng po. gastos kasi nga sa gitna po ng, ng napakaraming problemang pananalapi ng ating bayan, ito pong gastusin na ito na binabanggit din nga po ng Senado na ang dami ho nilang mga rerentahan ngayon dahil po sa pangangailangan po sa space. So ngayon po, Attorney Michael Powa, dito po sa kinakaharap ngayon ng mga napanibago pong artikulo ng tanggapan ni VP Sara, siya ho ba ay talagang hindi po magpapakita sa hearing na ito? Kasi sa gitna ho ng trial, nakakapag-abroad siya. Na para bagang ang impresyon po sa marami,
wapakels, no? Tuloy lang kayo dyan, ako, biyahe lang ako dito. Ay, hindi naman po. I think kailangan natin malinaw yan sa ating mga kababayan. No? Yung kanyang mga biyahe, kasama na po dyan yung mga meetings and invites na nakukuha niya galing sa ating mga Filipino communities abroad. No? Ngayon, pagdating naman po sa legal team, she is very much involved. Kasi, in fact, araw-araw talaga kaming magkausap. At ako naman hindi mambobola sa inyo. At in fact, kahapon lang magkausap kami several times a day. Ukol sa mga, alam mo na, yung mga plano namin gawin para sa susunod na article. And then, maliban po dyan, yung ano naman po, pagdating naman po sa pagharap niya sa impeachment court, kung sakali man ay iupo namin siya bilang testigo, that is something talaga that we will have to determine. Titingnan muna talaga po natin, Manong Ted, kung Sige. ano ang takbo ng presentasyon ng prosecution. Pero while we are not confirming that ihaharap namin, we are also not discounting that fact as of this time. Opo. Sige. So, sir, ano ba ang kasunduan po ninyo again? Article 2, no? Itong susunod, no? I'm sorry. Article 1, sir, yung susunod. Okay. Pagkatapos po mangyayari, kailan kayo as in kayo lang ho ang magpe-present ng inyong side? Kailan mangyayari 'yon? Pag natapos na po ang prosecution sa lahat ng articles, as the rule stands now, I don't know if there will be changes in the future. Wala pa naman pong But as the rule stands now, para lang sa kalinawan ng lahat, as the rule stands now, tatapusin po muna ng prosecution lahat ng articles. They will be presenting their evidence in chief. Kumbaga, sila ang magrepresenta. And then once matapos sila, kami naman po ang magrepresenta ng aming ebidensya para din naman po sa lahat ng articles. Okay. Sa inyo pong panig, mga more or less, kailan po ang tapos nito? Meaning, bago ho, kumbaga, nailatag na ang lahat ng panig dito at araw ng paghuhukom dito, aabutin ba talaga ito ng Nobyembre? Sa akin, sa totoo lang, sir, yung November, possible talaga siya, no? For me, possible siya. But kasi they asked for around 62 days, although nabawasan ng konti dahil nagbawas na sila ng witnesses. Kami naman, ang sinabi namin is at least 30 days. So ibig sabihin, pwedeng lumampas sa 30 days. Pero sa totoo lang, ako personally, I'm hoping hindi na tayo umabot ng Pasko o kung kaya nga natin hindi umabot ng November, better, no? Kasi sa amin naman po, depende naman po sa tingin namin na nailabas nila ng mga punto. Kung hindi naman namin kailangan ng maraming witnesses, di na kami maglalabas. In fact, ang defense will always have the option of yung tinatawag nating demurrer, no? Technical po yan. Ibig sabihin yan, sa tingin namin, wala naman kayong napatunayan, so hindi na kami maglalabas ng kahit sinong witness. So, pwede rin po yan, no? So, yan po, it's all on the table, but I think we are all one. All parties concerned, the impeachment court, prosecution, the defense, na kung pwedeng mapabilis. Okay. Siguro po mas maganda, mapabilis na natin at we can focus really on the real problems of the country. Yes, sir. Bagamat ito po well, anyway, Attorney Powa, yung pong inyong pagpanik sa Supreme Court, kasi po, ang impormasyon ko, mukhang nagsisimula na yung mga bangko sa pagkakalap ng kanila pong mga hinihingi, no, ng court na mga bank records. Kailan kayo papanig po ng Supreme Court? Meron na ho ba kayong napagkasunduan po ni VP Sara dito? Opo, definitely. Kung papanig po tayo, it will have to be before July 30 kung sakaling gusto natin ng TRO. Kung hindi, mawawalang saysay na rin po yun. Pero sa ngayon po, we're not decided on going up. Siyempre, kasi I don't want to say anything with finality, but as of the moment, we're not decided on going up. Kasi sa totoo lang, na-anticipate naman namin yung possibility na lalabas yan. At hindi naman namin kinakatakot yan. Ang worry lang talaga namin po in terms of going up, ang aminin ko lang, no, yung isang consideration lang namin is of course the private rights also that will be involved. Kasi pag binuksan mo yung bank accounts, kasama na po dyan yung mga third parties, hindi ba? Yung mga transactions with third parties na talagang wala namang kinalaman sa impeachment. So those are the things we are still considering. But as of this moment, no, although we are preparing for both scenarios, we are not decided yet on going up. Well, using your your defense na ito'y fishing expedition, hindi kayo natatakot dito at si VP Sara kasi
hello, 2007 up to the present, kung mamimingwit ka dito, definitely baka may mabingwit sila dito. Sa amin naman po, confident tayo on the part of the Vice President, no, na wala naman kasi talagang katiwalian or anything illegal na naganap ng transaction, whether you look at bank transactions or whatnot. No? So, yan, hindi namin masyadong kinakatakutan. Kung meron man kaming concern, it's not takot, but concern na ma-involve ang mga taong hindi na dapat ma-involve, lalo na yung mga private personalities. No? Opo, di ba dito, specifically with transactions. di ba dito, attorney, kasama yung mga deposito ng mga cheque, deposito ng mga cash, di ho ba? Yung bawat transaction dito, so sabi ko nga kanina sa defense, sa prosecution, kukuha sila ng mga experts sa banking, iisa-isahin yung record nito, and pag mayroong malalaking deposito dito, alam niyo ho yun, yung ganun pong hindi kayo takot doon. Ang takot nyo yung mga pangalan ng mga nag-issue ng cheque o nagdeposito. Yes, because alam niyo kasi we are confident that we will be able to explain everything if there even needs if something needs an explanation, no. But hindi rin kami natatakot sa pangalan ng mga iba. It's just more of the respect for private rights, diba? Yan naman ang pinaglalaban talaga natin nung una pa lang. Because when you ask for all of these documents, parang you're opening the person up to a very intrusive type of scrutiny. But again, nagdesisyon na po ang korte. We will just have to respect that. And ano naman po, hindi naman po nawawala pa rin yung ating karapatan na mag-object, no, at the time that it is appropriate to object. So I'm sure kung meron man kami nakikitang paglabag pa rin sa karapatang pantao ng kung sino man, whether it be the Vice President or whoever is other parties are concerned, we will still object. Okay, sige po. So, Attorney Powa, thank you for your time. Kami po'y lubos po na nagagalak at nagpapasalamat na lagi ko kayong available para po mabalansi po namin ang aming panayam at hindi kami maturingan po one-sided. Thank you po. Maraming salamat din po, Manong Ted and Ma'am Chacha. At sinabi ko naman po sa inyo, basta kakayanin, I will really accommodate. Dahil alam ko naman napaka-importante din talaga na maipahayag natin, maintindihan ng taong bayan kung ano yung nangyayari. Salute po sa inyo. Salamat Thank marami, you. Attorney Michael Powa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.